may binigay ako na pangalan na kung saan nakatimbre na yung pangalan ko at nagpakilala ako na Oragon from NBI. So binuksan yung gate. Afterwards, may sumalubong sa akin na gwardiya. Yung nakita ko yung nameplate niya, Aquino yung apelyido. At inassist niya ako doon sa second floor. Pagkatapos, sir, ano po nangyari? At nung papunta na kami doon sa area na kung saan Okay, tapos po, ano pa po nangyari hanggang doon sa nangyaring hanggang kitagabihan po? ayun, yung grupo namin na nasa sa part ng P-floor. So may narinig kaming sunod-sunod na putukan. So after ng putukan, standby kami doon, stay kami mga more or less 30 minutes. And then bigla may command na bumaba na raw kami ng ground. Sir, ano yung insidente naman na dinakip ka? Ano nang nangyari doon? Ba't ka na dinakip? Bali, nakabalik na kami ng office noon. And then, nagkaroon ng kunting briefing ng mga ahente. So, more or less 30 minutes, bigla akong tinawag at sinabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So, wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS building. Sir, linawin natin, anong oras kang bumalik na? Then we're also contemplating filing charges against those who are responsible for the questionable or possibly illegal arrest ng aming client. And so far, we're still collating evidence kasi ang daming nga namang ebidensya dito, daming CCTV and daming witnesses. So we're sorting through that and we'll make the move siguro sometime soon. Sir, so far, nabanggit niyo yung you were sorting through the evidence, CCTV and all of this. Pwede niyo ba ma-describe so far ano nakita niyo dito sa na pwede niyo i-reveal sa akin? Well, what we've seen so far is there's a video of him nung nahuli siya and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapaputok nung time na yon and makikita na civil yung kanyang pakikipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yon. And saan area po yun? Sa may GSIS side. Oh, yun yung kita sa CCTV. Sa GSIS siya nung pinuntahan siya ng mga pulis. Yung feed ay galing sa CCTV ng GSIS and yung camera ay part ng GSIS, pati yung location. Sir, are you also looking into how you tested positive sa paraffin? It's one of the things that we're looking at, pero inconclusive naman kasi yung sa test na yun eh. Like he mentioned actually is naaresto siya dun sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan, so that could have possibly explained it. So we're not that deep looking into it, but it's one of the things that we want to explain. Yun lang po. Sir, tamang sabihin na pansamantala nakalaya si Sir dahil sa bail, nakapag-bail siya kanina. Tama po. So ano siya, kumbaga pansamantalang paglaya. Opo, pansamantalang paglaya dahil bail lang yung pinost niya. Ay, ano po ba yung bail po natin na dalawang cases po? Dalawang kaso po For the yung record. isa po ay yung illegal possession. Pangalawa po ay yung tawag dito, direct assault po. Okay. Okay. Sir, direct illegal possession of firearms. Hindi po, yung sa bala po. Bala. Wala naman po nahanap na baril, bala lang. Okay, direct assault. Sir, ano daw yung allegation doon sa direct assault, sir? Nakita niyo na ba yung reklamo or? Nabasa po namin, pero yun nga actually isa sa kinokontest namin. Wala naman directly na sinasabi na ginawa niya tungkol dun sa direct assault. So, kaya gusto rin namin maimbestigahan ulit ito para malaman talaga kung ano yung basis ng prosecution para i-push yung kaso na to. So, illegal possession of, paano ba tawag yun? Ammunition. Illegal possession of ammunition. Ammunition. Yun lang po. Sorry, thanks so much. Thank you po.